Hello mga kainday, na-miss ko kayo. O eto nagbabalik tayo, no mga kainday. Ayan, sige, post pa more. Eto nga pala yung nagyaya ang aking amo na lumabas maglakad along the seaside nitong Hong Kong dito sa area kung saan kami nagstay. At iyan na nga guys, no, shortcut natin yan. Kitang-kita nyo naman na legit ang ganda ng panahon. At guys, ang lakas ng hangin dito kaya naman tin-turn off ko ang original audio niya dahil sa lakas ng hangin niya ay puro hangin ang maririnig nyo. O, 'di ba? At nga pala guys, no, napakalamig during December to. December 28, if I'm not mistaken, the date, no? At talagang napakasarap niya maglakad sa tabing dagat. At masasabi mong sariwa pa naman ang hangin dahil kahit nasa tabing dagat siya guys, ay hindi mo mapapansin na nasa tabing dagat ka habang nasa tabi ka rin ng kalsada. Iba kasi dito sa Pilipinas, syempre like Manila Bay, 'di ba? Pero dito guys, fresh pa naman ang air at kami talaga ay naglalakad, no? Doon sa place kung saan kami nagstay hanggang sa kung saan-saan kami napunta, sa mga malls, sa mga kalye at kung saan-saan pa. Kumbaga, itong aking video guys ay random na, hindi ko na siya iniisa-isa kasi ito ay takas lamang. Kumbaga, kapag nakatalikod ng ating amo, hala, sige, video inday, o, diba? At ito nga, guys, nilibre ako ng amo ko ng isang tawag dito ay like Milo. Milo daw yan. Hindi ako sure kung oo. Ayan, at pagkatapos nun, naglakad uli kami at pumunta sa iba't ibang parte ng mall dito sa Hong Kong. At masasabi ko talagang lamang ang Hong Kong sa kalinisan, no? Pagdating sa Pilipinas. Pero guys, kung pagbabasehan mo yung ambience, paligid para ka lang ding nasa Pilipinas, no? Dahil kahit saan ka lumingon, halos kahit saan ka pumunta, ay talaga namang may Pinoy. May isa nga kaming area na nadaanan na halos Pinoy ang aming nadaanan sa isang tumpok, no? Habang kami ay bumabagtas ng isang kalye kasi nga mostly lakad ng lakad pag sasakay ka ng mga estasyon ng iba't ibang area ng taxi, no? At syempre guys, pumunta rin kami ng Legoland at ito na nga ang itsura niya sa loob. Parang ginawan lang nila ng maliliit na city, parang BGC ng Pilipinas itong Legoland na area na to at talagang napaka-legit niya sa ganda. Ang nagdala dito guys ay ang lights, no? Ang galing at yung mechanism niya guys na dahil yung mga barko nagawa sa Lego, yung mga cars talagang nagmo-move sila guys, no? At yung mga lights nga, napakalaking tulong ng lights para gumanda lalo yung paglalagay nila ng iba't ibang mga buildings, mga cars at kung ano-ano pang mga community na meron dito, no, sa Legoland guys. At hindi lang yan, hindi lang sila nakapokus sa Lego, no, may mga rides din sila guys at iba-iba rin, hindi mo pwedeng sabihin na isang rides lang, marami. Akala lang kapag pumasok ka sa Legoland ay Legoland lang, napakaraming rides guys at marami ding mga pwedeng laruin at pwede ka rin kumain sa loob, may mga cafeteria sila at kung ano-ano pa, kagaya nitong isang to, no, na laser type. Kumbaga, magta-try kayo na i-defeat yung mga nandyan sa wall na yan, no? Para lang siyang screen na nakatutok sa isang wall at ili-laser mo yung mga yan, yung mga nagbabato na yan, no? Hindi ko alam kung tawag dyan. At ayan, to continue, no? At pambata siya guys, no? Hindi masyadong matatakot yung bata because hindi naman siya nakakatakot, no? Siguro kung sinamahan nila ng sounds effect, po pwede. Pero ito, sakto lang yung sounds niya at saka yung sinasakyan, sakto lang din. Hindi siya ganun na sobrang nakakatakot. Ma-share ko lang sa inyo guys, no, nung pumunta kami ng Disneyland, ang isang bagay na nakakatakot lang na nagawa ko sa buhay ko ay sumakay ng Space Mountain. Akala ko guys, mamamatay na ako paglabas. Sobrang legit na nakakatakot yung Space Mountain guys, no, dito sa may Disneyland sa Hong Kong dahil unang-una wala kang makita, sobrang dilim. Pangalawa, hindi mo alam kung saan pupunta yung roller coaster kung left or right dahil nga walang ilaw. So, yung liig mo, good luck naman. So, ayan na, binigyan ko kayo ng tips guys. At eto na nga, to continue, no, nag-enjoy naman yung alaga ko dito, hindi siya umiyak, no. Medyo boring nga kasi syempre, hindi nga ganun ka exciting. Pero at least, 'di ba, maraming iba't ibang rides at marami rin naman kaming pinuntahan. At dito nga guys, no, hindi rin nakasakay yung boss kong babae kasi nga nahuli siya na malaki na ang tiyan niya. At tinanong siya kung
pregnant nga siya, so hindi siya pinayagan. Medyo nalungkot yung amo kong babae, pero sa ibang rides naman, okay naman siya. At nanood na lang siya at nag-video. At syempre, pagkatapos nun, pumunta rin kami sa iba't ibang place, no? Like this, hindi ko alam kung saan to eksakto, pero this area, we go here 2 times na rin. Kumbaga, this one is near at bay, kung saan pwede ka sumakay ng mga boat, no? I'm not sure what you call that. Ayan, malapit siya dyan. At maraming mga event. I don't know what kind of event is this. No, ayan na nga yung boat. Waiting kami dito sa area na to kasi sasakay nga sila, magra-ride sila. So, ayan, habang nag-aantay kami at kung saan kami napupunta at syempre kumain din kami guys, no? Pupunta kami sa Muji Cafe Meal, no? Itong area na to ay parang IKEA type. Kumbaga, pag pumasok ka sa isang area, andun na halos lahat, no? From the smallest things that you need hanggang sa biggest thing, andito na, damit. Pinagsama-sama na nila, kumbaga combination na yung area, and then alongside, kapag nagutom ka sa kalakad ka pipili, andito rin guys yung kainan. Hindi ka na rin mahihirapan na humanap pa ng kainan. At pagkatapos nga nito guys, ay pumunta rin kami, hindi ko alam kung anong tawag dito guys, no? Yung sumasakay ka sa napakataas, no? Na umaandar, I don't know, sino bang may alam dyan, no? Hindi ko rin alam to. Actually, nakikiride on na lang ako. I don't have a choice kasi even though I don't like it, wala ko choice because they need to bring me kasi nga yung alaga ko is nasa kasagsagan pa ng kakulitan. Iyan, nakita niyo naman guys, di ba? We are at the top, no? At talaga namang nakailang bundok, hindi ko na nabilang, maybe 8, 9, or 10 na mountain bago kami nakarating. It takes 25 minutes to ride, going to the area kung nasaan yung napakalaking Buddha na makikita mo, and 25 minutes more pabalik. So, okay naman lahat, maayos naman. Wala naman akong takot sa heights, but as much as possible, nakakapagod lang siya guys, kasi syempre, yung pila, siguro, sabihin na lang natin na hanggang EDSA. As in, syempre, kapag may dala kang bata na napakagulo, tapos syempre moody, kagaya ng alaga ko na napakagulo. But I am thankful for the experience no matter what. Because, some other people, it's just the one of the dream. Gusto nila mapuntahan. And me, I am very lucky to just experience this one. But honestly, if I have a choice, I want to stay sa Pilipinas and spend time there. I want to go on my bed and lay down and sleep. But then, yun nga, walang choice because this one is a call of duty. So, call siya ng work. But then, guys, I love here in the Hong Kong just to work too. So, I hope that once I come back here, I will work, just to, fulfill my dreams, whatever I like to achieve here in the Philippines. Kasi, we admit that in the Hong Kong, they have that triple times yung laki ng sahod, like here in the Philippines, no? But honestly, I love Philippines no matter what. So, may ganun no? Ayan na nga guys, no? Talagang dito sa rides na to, mapapasabi ka na lang na God creation is the best, no? Kumbaga, makikita mo, you are almost touching the sky, let's say, like that, and you are at the top of the mountain, and you will just think and you will just say to yourself that thanks God for this creation na nakita mo siya, na appreciate mo siya. At ito na nga guys, nakababa na nga kami. This one is like a temple, but once you go on, no? Maraming iba't ibang klaseng restaurant, mga 7-Eleven. Actually, before, my boss said that this area is like, konti lang yung mga cafeteria, but now they have Starbucks and different kinds of coffee, cafe, cafe shop. They have a lot of 7-Eleven here in Hong Kong, and also different kinds of restaurant and mga gift shop that you can choose to just bring pasalubong o kung saan ka man uuwi, ganon. At syempre, ayan na nga guys, nung pabalik na, happy naman kasi the experience is like, I can't explain how I'm thankful though. Kasi, because I appreciate all the God creation, and of course, the people creation, napaka-high-tech, and they can do it like that, amazing.
right, that you can see at the top of the mountain while riding this kind of what do you call this? Hindi ko nga alam kung anong tawag, cable car maybe, am I right? So yan, at talaga namang napakalamig, no, yung loob nito ay walang aircon, hindi na rin kailangan because the weather at Hong Kong are cold, and also once you go inside, sa taas nga naman ito, ang lakas din ng hangin, the weather and the air, they will combine, no. So, hindi ka pagpapawisan, no? At hindi ka rin naman matatakot kasi once nandun ka sa loob, you will feel safe. I don't know, because maganda naman talaga yung quality, no, ng cable car nila. And also, makikita mo rin naman yung mga wire talagang malalaki, no? Hindi naman siya yung mukhang masisira ka agad or pwede kang bumagsak o bumulusok pababa, ganon. At nakikita nyo naman guys na foggy, no? Kasi mataas na nga to. So, kaya ganon siguro. Actually, that one is mountain, no? Yung mountain dito sa Hong Kong, no, yung mga trees nila is hindi ganun kalalaki. Like, unlike sa, let's say yung mountain nila, mostly may mga area na, yung mga, parang mga medyo, yung mga medyo maliliit na kind ng tree. Ganyan yung napansin ko dito habang bumabagtas kami, papunta at pabalik. And then, ito nga palang isa na to, ang tourist spot nila, which is talagang napakahirap, no? Pagdating pa lang sa pagpila ay talagang napakaraming tao sa iba't ibang bansa to. Hindi lang to sinasabing mga Pilipino or another Chinese, no? May mga white, Thailander, etc. Mga European, they are here, no? Not only maybe to experience this, but of course, tingin ko yung iba, I think they love Hong Kong kasi nga because of the weather. It's really cold, no? Hindi yan maitatanggi. And nakakita kami ng napakaraming mga white people that they staying here, no? Dito na sila nakatira. And also, nakakita kami ng maraming Pinoy everywhere talaga, especially sa mga bus station or mga train station. Ang daming mga Pilipino. And they talk like, syempre, alam mo na Tagalog. Nakakatuwa lang, I'm so proud to be Filipino because we are we are international. We're not just staying in the one country, but everywhere, no? You can see a Filipino. Dahil nga, grabe din tayong magtrabaho. Masipag ang Pilipino kahit saan mapunta. At ayan, walang kasawa ang mga seaside, guys. This one, we stay at one of the coffee shop here na hindi siya kakaiba siya eh. I think this one is just only here in Hong Kong, no? Pero masarap, no? At masasarap din yung mga bread nila dito, mainly fresh, mostly talaga fresh, so sobrang sarap niya at napakalamig din dito dahil na seaside. And of course, we enjoy, especially yung alaga ko kasi love niya rin yung, actually love niya yung sea, yung ocean, love niya rin yung what they call that, sun. Gusto niya yung mga yan. At saka gusto niya rin kapag malamig. So, he really loves Hong Kong. He really wants to stay here, live here. He said, maybe he will change his mind once he's getting bigger. Oh, ayan guys, ha? I hope that you like the tour here in Hong Kong. And ito yung loob ng ferry na sinakyan namin. Ayan, ferry pala tawag dito. The first ferry that we ride, the last time we go here at March, 2023, is hindi ganito kaganda yung loob. Kumbaga, medyo nakakatakot kasi pwedeng mahulog yung alaga ko. And this is another mall, no? Ito yung isang mall na inikutan din namin. And napakalaki nito, guys, no? Hindi kami makalabas. Kasi we need to transfer to another place, which is a building, which is connected to this one. Pero napakalaki pala nito. Hindi pala basta-basta. So, you don't have choice. And this one, of course, my favorite, for all my video is this one, the sky. And it will end here my video. Thank you so much guys, for joining me from the first up to the last of my video. And shout out to my YouTube aspirant family, to Mrs. Mamshi, Miss Janine US Vlog, and of course to the 4 admin ng aming YouTube aspirants. God bless, at kay Miss Pretty Heart.